Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung kaninong energy to. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang. Then, start na tayo. Give me the message for collective, please. Meron ka dito. First quarter moon in Cancer. Okay? Give me the message for collective, please. Meron ka dito. Last quarter moon in Virgo. Then new moon in Capricorn. Meron ditong person na Cancer, Virgo, and Capricorn. Meron din ditong Taurus. Then Leo. Or pwede rin sabihin na may nakilala mo to ng itong person mo, nung season ng July, August, January, May, and September. Okay? Piliin nyo na lamang merong ganong pangyayari o pwede rin sabihin na pinanganak ka ng ganon or yung person mo, okay? Be open-minded po ha, hindi po halos lahat makaresonate. Excuse me. Piliin nyo na lamang kung alin kayo dito. Meron ako nakikita ditong first quarter in moon in Cancer. Sinasabi dito, push through any insecurity. Maybe meron ditong pangyayari na nakadagdag sa iyo ng insecurity para sa iyong sarili or pwede rin sabihin sa person mo, kailangan mong maunawaan yung sitwasyon na nangyayari sa inyong dalawa. Kung kayo man dalawa ay yung tipo na something na walang pagkakaunawaan or sabihin na meron ditong pangyayari na biglaan na lamang may pagbabago, kailangan dito na maging masusi or sabihin natin na kailangan yung anhin yung detalya, kasi may yung alam mo yun, yung kailangan mo munang i-isolate yung sarili mo, magmuni-muni ka muna, then timbang-timbangin mo kung tama ba or may ba yung mga mali sa mga nangyayari, okay? Kasi nakikitaan ko dito na meron ditong insecurity or sabihin natin na may pagsiselos na naganap sa inyo, na kung bakit meron ditong away or something na hindi pagkakaintindihan, conflict, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Then, na-feel ko dito, na andun ka ngayon sa hermit mood mo. Inuunawa mo or nahanap ka ng mga kasagutan para sa nangyayari sa inyo, or pwede rin sabihin, naghahanap ka ng kasagutan para matuklasan mo kung ano ba yung dapat mong gawin. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Nahanap ka dito ng mga sagot or tinutuklas mo. Okay? Then, sinabayan pa dito, ng new moon in Capricorn. May naganap dito sa inyo ng January. Na-feel ko din dito, na kailangan isa sa inyo manguna sa sitwasyon nyo. Kung meron man may nangyari sa inyong kaguluhan, conflict, na nahanap ka dito ng kasagutan, kailangan mong manguna or sabihin natin, kailangan mong ibaba or kung sino man kailangan dito na may magbaba ng ego or pride para nang sa ganon magkaroon ng magandang usapan. Ito lang yung na-feel ko dito kasi meron ditong conflict or argumento na hindi nagkaunawan ang dalawang panig, Then dito sinabayan dito ng the new moon in Taurus. Meron ditong pangyayari na nangyari din sa Mayo, nung May. Taurus season.
and Leo season. Magkakaroon ka dito ng kaliwanagan. Okay? Maunawaan mo yung sitwasyon mo. Or sabihin natin na naunawaan mo na. Kasi nalalaman mo na yung halaga mo. Okay? You know your worth. Nalalaman mo na yung halaga mo. Nagkakaroon ka na dito ng pangunawa sa nangyayari sa'yo. Kasi humahanap ka dito ng ng liwanag. Kung saan ka magkakaroon ng kapayapaan. Ayun lang yung na-feel ko dito. Okay? Meron ditong pangyayari. Noong January, May, August, July. Okay? Or pwede rin sabihin na ito yung sign ng person mo. Okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mga lalabas, may ipapayo pa para sa'yo. Give me the message. Ito yung past. Dito ko ilalagay yung past, present, and future. Okay? Ano nangyari in the past? Give me the message. Anong nangyari in the past? Give me the message for collective in the past. Meron ditong masakit na pangyayari, Lumabas ang 8 of Swords. Give me the message. Then 3 of Cups. Reverse. Ano nangyari in the past? Meron ditong 7 of Swords. Okay? Napipil ko dito in the past. Meron ditong betrayal. Meron ditong trickery, meron ditong pandaraya, na kung saan walang pagkakasundo, okay? Nagbigay ito ng lamat sa tao na to. Naghahanap to ng malinaw na dahilan. Naghahanap to ng katarungan, okay? Meron ditong tao na nasasaktan. Gemini, Aquarius, and Libra. And Scorpio, Cancer, and Pisces, okay? Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong pangyayaring hindi pagkakasundo-sundoan. May trickery. Okay, pasensya na, naputol. Meron lang tumawag. Start na ulit ako. Tingnan natin dito, sa ano yung main energy mo ngayon, yung current energy na nararamdaman mo. Piliin nyo na lamang kung alin kayong part dito. Give me the message. Ano yung energy mo ngayon? Ano yung nararamdaman mo? Meron ka ditong the moon. Then, meron ditong the moon, Knight of Wands, reverse, then 5 of Cups. Nafe-feel ko dito, nalulungkot ka. Yung pakaramdam mo dito, emotionally damaged. Meron sa inyong ganun, Kahit medyo matagal na nangyari to sa inyo, nakakaramdam ka pa rin ng lungkot pag naalala mo tong tao or yung experience na naranasan mo in the past. Nafe-feel ko din dito, na meron ditong alam mo yun, yung tipo na meron distance na sa inyong dalawa, may pag-ita na kung saan itong tao na to, hindi na to makakabalik para sa'yo. Nararamdaman ko na itong tao na to, yung person mo, may hirapan siyang makabalik sa'yo or pwede ring sabihin na hindi to makaalis, hindi to makapunta sa'yo kasi meron tong nararamdamang hiya. Pero itong taong ito, or pwede ring sabihin ikaw nakakaramdam na to, na ayaw mo na. Ayaw mo na ng ganitong pakaramdam. Ayaw mo ng ganitong emosyon. Ayaw mo nang ikaw ay feeling defeat. Suko ka sa ganitong pakaramdam. Then, nakikitaan ko rin dito, minsan sumasagi sa yung kaisipan itong ganitong pakaramdam. Kasi, may mga panahon na tumutuon ka pa rin yung sa mga masasakit. Ito yung kumukulong sa'yo para hindi ka makaalis sa ganitong pakaramdam, Kasi, pag naalala mo tong tao nito, bumabalik lahat yung sariwang alaala. Kung paano kanya iniwan. Kasi marami kang nasayang na panahon at oras sa tao na to, na kung saan nagbigay ito ng sobrang lamat sa'yo. Then, nafe-feel ko din dito,
Isinasuggest dito, alam mo yun, yung tipo na hinayaan mo na lang or sabihin natin na ipinagpapasuggest mo na lang lahat yung mga nangyayari sa'yo. Nagtitiwala ka sa taas na isang araw mawawala din tong nararamdaman mo. Okay? Then nakikitaan ko rin dito, yung iba sa inyo, humahanap ng paraan upang malimutan yung mga masasakit na karanasan dito sa tao na to. Kasi kung makikita mo dito, may bridge. Humahanap ka ng daan sa ibang direction or sabihin natin, humahanap ka ng paraan para maalisan tong ganitong nararamdaman. Then, nafe-feel ko din dito, no? Minsan, yung emotion mo dito, mapanlin lang. Yung tipo bang, alam mo yon, yung tipo na nahahanap ka na ng paraan pero may time na sumasagi dahil sa energy pa rin ng tao na to. Nafe-feel ko dito na inaalisan mo to. Pero meron ko pa rin emotion na nararamdaman at hindi yan maalisan. Pero ganun pa man, kahit hinihila ka ng emotion na to, yung negative na nangyari sa'yo, pinipilit mo yung sarili mo na alisan to. Kinakaya mo. Yung tipong ikaw na mismo yung nagsasabi sa isipan mo, tama na. Kailangan ng sumuko dahil walang kahihinatnan ang pangyayaring ito, okay? Kasi inalisan mo to hindi mo na to gugustuhin pang mangyari. Ito yung present moment mo, no? Piliin niyo na lamang ito. Ito lang yung nakikita ko. Tinatanggalan mo na to ngayon. Nagkakaroon ka na dito ng kaliwanagan, okay? Kasi nakikita mo dito na wala ding saysay para manatili sa ganitong emosyon. Kasi ayaw mo na, okay? Tingnan pa natin in the near future kung ano yung parating sa'yo. Ano ang parating sa'yo sa hinaharap? Give me the message. Ano yung parating sa'yo in the near future? Okay. Meron dito, 9 of Pentacles. Then, meron ka ditong 3 of Cups. Give me the message. Then, King of Pentacles. Okay. Meron ditong new. Taurus energy. Then, nakikita ko rin dito ng Capricorn and Virgo. Okay. Meron ditong taong patungo sa'yo. Itong tao na to is stable na to. Merong collaboration, may teamwork. Kung before meron kang experience na walang teamwork. Sinaktan ka, dinaya ka. Itong parating sa'yo, meron ditong teamwork. Na kung saan magkakaroon ka dito ng stability sa tao na to. Kasi itong tao na to, good provider siya yung tipo ng tao ng workaholic. Then, nakikitaan ko rin dito na good provider siya. Ibibigay nito lahat ng mga pangangailangan mo. Then, na-feel ko din dito sa tao na to, marami na tong naranasang pagsubok na kinaharap na kung saan, nagtagumpay siya dito. Then, nakikitaan ko rito na pwede mo tong maging business partner sa hinaharap. Kasi, business-minded tong tao na to. Ito lang yung nakikita ko. Offer of love, new connection. Then, nakikita ko rin dito na inalis ka dito sa part na to, sa masakit na ito. At natuklasan mo to, no? Darating tong tao na ito, pag, alam mo yun, yung tipo na sobrang heal ka na. Yung sobrang sinukuhan mo na yung pangyayari na masakit sa'yo, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi, itong tao na to is stable. Pwedeng ipakilala to sa'yo, no? Or pwede rin sabihin na makilala mo to sa mga event. Or pwede rin sabihin na online, Or pwede rin sabihin na sa trabaho. Okay? Piliin nyo na lamang. Ito lang yung nakikita ko kasi meron ditong teamwork. May business partner. Meron paglago. Okay? Ito lang yung nakikita ko. May boss type. Ganyan. Tingnan pa natin kung ano yung pinaka-advice para sa'yo. Give me the message. Ano yung advice para sa'yo? Okay, meron ka ditong throat chakra. So, ibig sabihin, ang kailangan dito ng expression, yung totoo. Or pwede rin sabihin na, once na dumating itong new person or bagong magmamahal sa'yo, humahanap ka dito ng totoo, sincere. Since, yung na kung saan, may seguridad. Na kung saan gusto mo yung katotohanan. Dahil din magkakaroon ka dito ng peace.
peace of mind, and balance. Nakikitaan ko dito sa paglabas ng katotohanan or pwede ring sabihin na makikita mo dito sa tao na ito kung paano siya nagiging totoo upang ipahayag yung kanyang nararamdaman. Dahil na mararamdaman mo to na merong kapayapaan, may balance. Then nakikita mo to, masisense mo to, okay? Ito lang yung nafe-feel ko, masisense mo to. Mararamdaman mo na na mabuti tong new person na to. Hindi halos lahat makaka-resonate, Piliin nyo na lamang. Okay. Give me the message. Meron ka ditong root chakra. So, ibig sabihin, nakikita ko dito, na magkakaroon ka dito ng, alam mo, yung physical attraction, or pwede ring sabihin na, may passion, attraction, or sabihin natin, itong tao na to magkakaroon to ng physical attraction sa'yo, or pwede rin sabihin ikaw. May something, may sense. Then, nafe-feel ko din dito, na mararamdaman mo dito yung security sa tao na to. Meron ditong 5 and 1. Maybe, ikaw, life path number mo 1, or ito, meron ditong life path number 5. Or pwede rin sabihin, merong ibig sabihin yung 1 and 5. Pwede mong makilala or kasi 1. Alam mo yung parang new beginning, bagong simula para sa inyo. Then nafe-feel ko dito meron ditong magandang mangyayari. Na kung saan 5. 5 kasi meaning is panibagong simula. Then 1. Start. Ito na yung nafe-feel ko. Mayroon ditong new beginning na naghihintay sa'yo. Na kung saan mararamdaman mo yung yung feeling yung katotohanan sa tao na to. Kasi siya itong tao na to malalim magmahal, malalim ang kanyang paniniwala about sa life. Ganon. Magkakaroon ka dito ng alam mo yung kaalaman. Ito yung nafe-feel ko. Okay, tingnan pa natin kung ano pa yung mga sign. Give me the message. Meron ka ditong transition. So, ibig sabihin meron ditong pagbabago. Magkakaroon ka dito ng malalim na pangunawa. Kasi kapag ang isang tao ay kausap mo'y malalim, matututo ka din mahahawa ka sa kalaliman ng tao na to. Or pwede rin sabihin na mas marami kang matututunan na karunungan dahil sa mga experience na naranasan mo, na kung saan ito nagpapatayog sa'yo or nagpapalago sa'yo bilang isang individual. Kasi nakikitaan ko dito yung iba sa inyo nagkakaroon dito ng pagbabago, transformation, nagaganap, nagkakaroon ng growth, nadidevelop niya muli yung kanyang sarili, naibabangon niya muli yung kanyang sarili. Meron ditong 43 years old. Then, nakikitaan ko rin dito, natututo ka dito kung ano yung dapat pakawalan at kung paano manatili. Kung alam mong hindi makakabuti para sa'yo, natututunan mo ng pakawalan yung mga bagay-bagay na walang pagbunga. Then, nakikitaan ko rin dito, na maraming biyayang parating sa'yo. Nafe-feel ko din dito na sino-surrender mo na. Yung alam mo yung surrender na tipo na isinusurrender mo na kay God lahat ng mga nangyayari sa'yo. Yung parang tipo ng Lord, kayo nang bahala. Kayo na pong bahala sa akin. Ganon. Ganon lang yung nafe-feel ko, Kasi mas gusto mo yung yung sigurado ka. Okay? May security. Ganon. Okay? Ito na lamang, Thank you for watching and love and peace.